Handa na raw na isumite ng Department of Social Welfare and Development ang validation reports sa kanilang ginawang investigasyon. Kasunod na rin ng mga reklamo ng Office of the Vice President o OVP na mabagal at minsan ay hindi inaaprubahan ng hiling na tulong. Kung sa OVP mismo galing ang endorsement, narito ang balita ni Gina Torno. Tila naging kontrobersyal ang naging pagdinig sa Senado para sa 2025 budget ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito'y matapos matanong ang ahensya sa mga reklamong ipinaabot ng Office of the Vice President sa Senado sa kung bakit hindi nabibigyan ng ayuda o tinatanggihan ng DSWD ang mga referral na mula sa opisina ng Vice Presidente. Pagtatanggi naman ng kalihim ng DSWD, hindi raw nila pinupolitika ang programa patungkol sa mga ayuda taliwas sa alegasyon ng OVP. Buwelta naman ng Office of the Vice President, wala umanong katotohanan ang sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na tinatanggap nila ang lahat na nagre-request para sa ayuda. Sabi pa ng OVP, patunay nga rito higit 7,000 pending applications para sa Assistance for Individuals in Crisis Situation o AICS at higit 2,000 pending application din para sa Sustainable Livelihood Program sa Panay at Negros Island na inendorso ng OVP sa DSWD Field Office Region 6. Ang problema ay hanggang ngayon ay hindi pa ito nabibigyan ng ayuda ng DSWD. Sa press conference nga ng DSWD umaga ng Huwebes, muli na naman nilang binigyang diin na wala raw halong politika ang pagbibigay nila ng tulong sa mga Pilipinong nangangailangan. We would like to really stress that lahat naman po ng lumalapit sa DSWD na nangangailangan ng tulong ay ating pong tinutulungan subject of course to the validation and assessment of our social workers. Sa katunayan, handa na raw ang validation report sa ginawa nilang investigasyon patungkol sa reklamo ng opisina ng Vice Presidente. Ito raw ay nakatakda nilang isumite sa tanggapan ni Senate Committee on Finance Subcommittee Chairman Senator Amy Marcos. The reason why we're doing an investigation or a validation ay para mas magiging maayos po yung ating pong komunikasyon with the Office of the Vice President. There's always an effort on the part of the DSWD to communicate with parties. Kasama sa sinuri ng DSWD ang mga na-refer na benepisyaryo para sa AIC sa Western at Central Visayas. Samantala bukod naman sa OVP, inireklamo rin ni Zamboanga City 1st District Representative Kemer Adan Olaso ang biglaang pagpapahinto ng DSWD sa payout o ayuda sa kanyang distrito. Nag-trending din sa social media kamakailan ang pagluhod dito sa isang opisyal ng DSWD sa Zamboanga City para lamang matuloy ang pamamahagi ng ayuda. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Gina Torno, SMNI News.